So ito naman ang panoorin natin ngayon, ang episode 48 ng Magandang Dilag ni Arlie Bautista. Sabi ng anak ko, mapagkakatiwalaan daw kita. Promise mo sa akin, hindi mo ko iiwan, ha? Opo, hindi ko po kayo iiwan. Allison, we need to get her to the hospital now! Si Allison daw, dinala daw ni Jared sa ospital. May pinabunguto kayo. Ayaw ko na tigilan mag-ina. Ikaw, patay na ako. Patay kami. Mauna ka, makatay. Mauna ka, makatay. Aray ko na yun. Pagkatsukli ako sa ginagawa niyo na yun. Aray. Hindi ng trauma ng nanay niya. Ano ho bang napanaginipan niyo kasi? Maagos. Hanggang panaginip. Kahit nakasara yung nakamata ko, nakikita ko pa rin yung lisik ng mga mata niya. Tapos, naririnig ko pa rin yung mga demonyo niya tawa. Tapos, pakiramdam ko, andyan lang siya, at saka yung mga tao niya, para hanapin kami ng anak ko, tapos parusahan ulit. Katakot naman ng ang tindi ng kasamaan ni Magnus sa kanila. Nakatikim ako ng impyerno sa mga kamay ng hayop na yun eh. Ayoko na maulit. Hindi ko kaya. Ayoko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Rinig ko kayo sa akin. Kawawa naman. Talagang tinorture yata masyado. Kung binubulabog ko kayo ng demonyong Magnus na yan sa bangungot niyo, ako po yung magiging guardian angel niyo. Hindi po ako natatakot sa kanya. Ipaglalaban ko kayo. Bexman, wala akong bawian yan. Nandito lang po ako para sa inyo. Nakaka-touch naman yung eksena to. One month later. So, siguro may improvement na yung nanay niya. Sobrang alaga ang ginagawa eh. Dok, kamusta po si nanay? I'll be honest with you, Miss Greta. Although may konting progress ng pasyente, kailangan pa rin magtuloy-tuloy ng cognitive behavior therapy na ginagawa namin. With each session, binabalikan namin yung mga traumatic events na nangyari sa kanya. Tsaka ko siya tinuturuan kung paano mag-cope sa distress. Sa isang PTSD patient na katulad ng nanay mo, hindi talaga maalis yung trauma. Ang pwede lang gawin sa ngayon ay i-manage ang symptoms para maiwasang ma-agitate ulit yung pasyente. Kaya importante na hindi ma-stress yung nanay mo. Sige, Dok. Magpapaka-good girl muna ako kay nanay kapag kaharap ko siya. Dapat bawal ang nega, di ba? Para bongga. Hindi lang yun. Kailangan maiwasan niyo rin na makakita o makarinig ng mga bagay na makakapagpa-remind sa kanya ng mga pangit na experiences niya. Kasi pwede rin yung maging trigger ng PTSD niya. Eh, Dok, ano po bang dapat kong gawin para makalimutan niya ho yung ganong bagay? Marami. Pwede kang magpatugtog ng favorite music niya. Pwede mo rin siyang sabayan sa mga stress-relieving exercises niya. Or pwede mo rin siyang bigyan ng mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya dati. Tama. May naisip na ako, Dok. Buti na lang beauty and brains talaga ako. Sure bull po ako na magugustuhan niya po yun. Ano yun? Ano talaga to? Ang jologs masyado. May binagay sa character niya sa show. Yun, bata ka? Basta, ito saglit lang, malapit na po. Okay na kayo dito. Kanan, kanan, kanan. Kanan. Kanan, op, upo. Ayan, kalma. Ayan. Wait lang, wait. Close your eyes. Close your eyes pa din. 1, 2, 3! Wow! Ah, Nakaka
Ang bongga, di ba? Nakakataas. Ang ganda. Naalala Padala ko ba ito yung ng anak ko? nanay kong mananahi. Oh. Niya po sa akin yan kasi ang sabi niya ho, mahilig daw po kayong manahe. Kilalang kilala talaga ako ng anak ko. Kaya dapat palagi na po kayong mag-smile ha. Kasi dapat bawal ang nega, nakakatsaka. Dapat good vibes lang para bongga. Ala. Paano mo alam yan? Kami lang ng anak ko nagsasabi niyan eh. Ang tot... Naku, ipagtatapat na ng bruha. Yan totoo. Ang pwede lang gawin sa ngayon ay i-manage ang symptoms para maiwasang ma-agitate ulit yung pasyente. Kaya importante na hindi ma-stress yung nanay mo. Ano po kasi, di ba, madalas ko po siya nakakasama. Tapos, yung expression ba niya, palang nahahawa na ho ako eh. Galing lumusot. Ganda. Oh, Ayan na, nananahi na. pahinga-pahinga din po pag may time. Kanina pa po kayo may ginagawa dyan ah. Kailangan niyo na pong kumain para makainom na po kayo ng gamot. Salamat ha. Na-miss ko kasi yung ganito eh. Alam mo ba, tuwing nananahi ako, para akong nasa sarili kong mundo. Ano po ba yung ginagawa niyo? Ay, damit. Ito, oh. Ganda. Yan, oh. Pak! Palwert ko ng mga pang-portion sa pageant ah. Ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan, kundi nasa paglabas ko ng pintuan! And I thank you! Ay! Wow! Ngiti ba yung nakikita ko? Naku, rampa lang naman pala ng magandang dilag yung makakapagpag-good vibe sa'yo. Oh. Diba? Ay, isa pa nga. Ikato. Aray. Ala, may naalala. Wag! Huwag yung anak ko! Ako na lang! Huwag yung anak ko! Parang awa niyo na! Huwag yung anak ko! Oh. Gigi! 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 Po. Wag! Huwag niyo! Huwag niyo saktan ang anak ko! Huwag niyo saktan yung anak ko! Wag! Ligtas naman po kayo dito eh. Hindi na po kayo masasaktan ulit kasi nandito na po ako. Hindi! Hindi! Gusto nila patayin si Gigi yung anak ko! Gusto nila patayin yung anak ko! Nurse! Oh! Nurse! Kailangan tulungan mo si Gigi! Tulungan mo si Gigi yung anak ko! Parang awa mo na! Kalma lang po. Sasaktan nila yung anak ko eh! Upo muna Yung po anak tayo ko! doon, ma'am. Gusto nila patayin yung anak ko! Upo muna po kayo. Ano po bang nangyari? Ba't na-trigger na naman si Ma'am Luisa? Nurse, kunin mo saglit yung gamot ni Ma'am. Yun ko. Kasi kanina okay naman po siya, nakangiti pa nga po siya. Tapos may bigla lang po siya naalala. Yung anak ko! Ito po, ano po? Inuman po kayo ng gamot. Maalala yung paghihiganti niya. Babalikan niya. Parang awa mo na. Dalhin mo na ako sa anak ko si Gigi. Kasi gusto ko makita na
Ligtas siya talaga. Hindi pa kasi po pwede. Alam mo, kung talagang kakampi ka namin at kaibigan, pagbibigyan mo ako doon sa hiling ko, di ba? Sige na. Ayoko na mahiwalay sa anak ko eh. Hindi niya kasi alam eh, hindi niya masabi. Na siya yung Hindi ko na po kayang matiis na makita si Nani na nahihirapan. Gagawa po ako ng paraan para sabihin sa kanya na ako si Gigi. You can't do that. Gusto mo bang lumala ang kondisyon ng nanay mo? She's still in therapy. Hindi pa siya gaanong magaling, so huwag kang magmadali. Gano'n pa katagal? Tita, miski yung doktor hindi na alam yung isasagot eh. Tita, hindi ko na kaya makita si Nanay na nanginginig sa takot. But how sure are you na makikilala ka niya? Paano kung bigla na lang siya mag-snap? Gigi, if I were you, just follow the doctor's advice. At makinig ka sa amin. Makinig? Tita, nagawa ko ng makinig sa inyo. Muntik ko nang ipatanggal yung life support ng nanay ko at muntika na rin siyang mamatay. But she didn't. Gigi, don't be stubborn. Mas madadali ang paggaling ni Luisa sa mental health niya kung susundin natin ang procedure. Wala na akong pakialam sa procedures na yan. Mas kilala ko ang nanay ko. Mas gagaling si nanay kapag nalaman niya na andito na yung anak niya. Sorry, tita, ha? Pero this time, yung desisyon ko naman ho yung masusunod at nakapag-desisyon na ako. Sasabihin ko na po kay nanay na si Greta at si Gigi ay iisa at ako yon, ako yung anak niya. Ito si Greta. Gusto niyo? Sabi ko naman ho sa inyo, huwag po kayong maglalak ng pinto. Paano kung may emergency ho? Kasi paano kung makapasok dito yung mga taong gustong pumatay sa akin? Nan, tita, safe po tayo dito. May mga guards po tayo sa gates. Pero huwag niyo na pong isipin yun na, okay? Meron po akong good news sa inyo. Makikita niyo na po yung gusto niyong makita. Makikita na po kayo ng anak mo si Gigi. Nandito po si Gigi. Talaga? Ako, matagal kong inintay ito. Mayayakap ko na rin yung anak ko. Tara na po. Attorney. Magandang hapon po. Ano ka mo dito? Ang balita? Yun nga po sana yung tatanong ko sa inyo eh. May nalaman na po ba kayo dun sa Greta V na yun? Tama ba yung nilala ko? Siya po ba talaga si Gigi? Okay, Donna, may nakausap ako na isang tao na close kay Greta. Okay? She told me kung sino at saan nanggaling si Greta. Sad to say, hindi si Gigi si Greta. Attorney, imposible po yun. Donna, hindi naman magsisinungaling yung kausap ko eh. Attorney naman, lahat ng tao nagsisinungaling.
not her, okay? Donna, please. Alright? Amin na lang natin, nagkamali tayo sa hinala tungkol kay Greta. Hindi siya si Gigi. Gigi, anak? Nasaan yung anak ko? Tayo. Ha? Bakit? Sige. Darating ba si Gigi? Ha? Anong gagawin natin? Tumula po kayo dito. Pupunta rito si Gigi? Ha? Papunta na siya dito? Paano tayo sasabihin niya na Bakit? Eto, panoorin niyo po muna, ha? Tok, kinakabahan po ako. Baka hindi ko kayanin. Yan nga. Oh, yan si Gigi. Yung anak ko. Everything will be all right. At pagkatapos ng operation mo, you'll be a completely different person. A better version of you. Talaga po? Yes. Pa to? O baka naman may filter ho tong salamin niyo. Grabe, ang ganda ko. Oh, ba't ka umiiyak? Hindi ka ba masaya sa resulta? Masaya naman po. Pero natatakot ako eh. Natatakot po ako na baka hindi po ako makilala ng nanay ko. Kasi nag-level up na po yung ganda ko. Yung pagiging magandang dilag ko. Sana matanggap niya po yung bago kong itsura. Ikaw? oo siya. Siya nga. Ikaw si Gigi? Ang ganda naman nung ano. Ang ganda nung eksena. Parang ngayon pa lang ako nakakita ng ganyan. Ang ganda, very emotional. Oo, natanggap kaya niya. Attorney, alam mo, hindi Hindi pa kita na- mapipilit kung ano man tumitigil ang si gusto mong Donna eh. paniwalaan. Pero ako, sigurado ako na si Greta at si Gigi ay iisa. Donna, wala naman tayong ebidensya to prove na iisang tao lang sila. At wala din tayong ebidensya na mali ang hinala ko. Attorney, pasensya na ha. Hindi ko lang talaga matanggap na dahil lang sa sinabi ng isang tao ay maniniwala na tayo agad sa kanya. Donna, listen to me, okay? Ginawa ko na ang lahat. I'm sorry na disappoint ka sa investigation ko. Kawawa naman yung besi ko. Hindi ko man lang alam kung nasan siya. Pati si Ninang Luisa, sabi nila patay na raw. Eh, paano naman natin mapapatunayan yun? Hindi ko nga alam kung saan siya nilibing. Nahanap niyo ba yung bangkay niya? Alam niyo ba kung saan siya nilibing? Totoo bang patay na talaga siya? Ay, nako. Talagang masigasig to. Ano pala, nagmamalasakit lang si Donna, no? Nahanap niya yung kaibigan niya. Hindi ko... Paano? Nay, makinig lang po muna kayo sa akin, ha? Nay, pakinggan niyo lang po yung boses ko. Nay, ako po si Gigi. Nay, ako po yung anak niyo na palagi niyong pinagtatanggol. Ako
po yung kasama niyo sa lahat ng pagsubok nung iniwan tayo ni tatay. Pero nalampasan natin yan, di ba? Ako po yung nangako sa inyo na tayong dalawa lang yung magkakampi. At kahit anong mangyari, wala po tayong iwanan. Iyak na rin. Ay, natanggap siya. Ikaw nga yung anak ko, si Gigi. Ikaw yung mabait at pagmahal kong anak. Nakikita ko sa mata mo, ikaw nga si Gigi. Opo, ako po si Gigi. Nakikilala niya yung anak. Ganda nung eksena. Mababaw din luha ni Ano. Sorry, anak, ha? Sorry, hindi kita agad nakilala. Ganda. Nay, hindi ko naman po kayo masisisi kasi ang layo naman po talaga ng depresya nung nabago sa itsura ko eh. Kumbaga, to the highest level na makeover po yung ginawa sa akin eh. Bakit kailangan mong ibahin yung itsura mo? Kasi Nay, para maging safe po ako. Para hindi po ako mamukha ng mga taong gustong manakit po sa akin. Sa atin. Para kahit maglamierda ako, rumampa ako kahit saan, confident po ako na hindi po nila ako makikilala. Lalong-lalo na po si Magnus, tsaka nung elite squad. Pero anak, hindi ka pa rin ligtas. Ay, sorry ha. Sana nakinig na lang po ako sa inyo. Kung pwede ko lang po i-rewind lahat. Sana sinunod na lang po kita. Sana hindi na ako nagpakasal kay Jared. Kasi na doon po nagkawindang-windang yung buhay natin, di ba? Pasensya na po. Nagmahal lang po ako. Nagmahal lang ako, nanay. Naging marupok lang po ako. Kung hindi po dahil sa akin, baka hindi po kayo napahamak at saka hindi po natin naranasan lahat mo. Lahat ng hirap at sakit. May kasalanan ko po lahat. May pasensya na po talaga. Hindi. Ang importante, buhay ka. Pero, paano kung balikan nila tayo? May ligtas na po tayo ngayon. Ligtas po tayo. Hindi ka nakakasiguro. Talaga? Opo. Paano mo nasisiguro? Tsaka ko na lang i-explain sa inyo lahat. Pero magtiwala po kayo na wala nang pwedeng manakit sa inyo ngayon. Ang gusto ko po, kasama po yung nanay ko. Kasi Nay, miss na miss ko po kayo talaga sobra. Nay, sorry Han. Sorry po. Sorry. Kakatouch naman. Huwag masyadong iiyak. Gigi, baka bumalik sa dating itsura. So, yun ang ano natin. Isip mo, dahil na-impluensyahan ka na ni Luisa, diretsahin mo na lang ako nang hindi naman ako umasa sa wala. Para naman kayo nakakita ng multo ng aga-aga. Ma'am, ang nanay niyo po. Ano nangyari kay nanay? Nataranta po siya nung nakakita ng apoy. Nagtatakbo po. Ano? At nakalabas ng gate. May lumapad daw po lalaki. Takot na po ang nanay niyo at biglang hinimatay. At saka pinasok sila lalaki doon sa sasakyan.
Sinong lalaki? Noon na po na binahay.